Oh my God! Hello po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kabarangay, at lahat ng headdresser sa buong Asia Pacific. Naku, natutuwa po ako dahil grabe ang ganap. Left and right as if 1, 2, 3 occasions happening all at one time. But I'm happy doing so because, it's keeping me busy. At nakakatawa nito, ang totoong ganap ay dadalhin ko po sa inyo ngayon. Bueno, bago tayo magtuloy dyan, mag-share muna kayo, mag-subscribe, at syempre, at kung ano-ano pa dyan, diba? Pero, eto na ang ating pag-uusapan. Ang ganap na tagumpay. Bansang Pilipinas at mga kaganda. Sa inyo pong lahat ng aking mga milyong taga-subaybay. Mother's Point of View. O, di ba mga kabarangay, mga kapuso, mga kagandahan, nakakatuwa pong isipin. Almost a month ago, ay pinakita po namin sa inyo, pinalabas natin sa ating vlog na yung pagpunta namin sa Taiwan para lumaban sa 29th Asia Pacific Hair and Beauty Olympic na kung saan ay nakausap natin ang ating mga ilan sa ating mga tinatabi natin ay panlaban ng Pilipinas. Silipin po natin to. Yes, silang lahat yan. At syempre kami ay nagtungo na ngayon saan pa sa Taiwan para labanan ang lahat ng hairdresser coming all over Asia Pacific region. Natatandaan ko po, lahat ng ating mga competitors, ng mga Pilipino, aligagang-aligaga dahil super busy ang Taiwan that time. I think it's a national day na kung saan lahat ng hotel ay punong-puno. So nagkahiwa-hiwalay kami. I think we were in 3 or 4 hotels all together kasama yung mga judges. But nevertheless, pag oras ng gathering, magkakasama kami lahat. At ang unang-unang gathering po dito ay yung meeting of all the leaders of APCA. At ito po ang mga naganap. At sumunod na dito, ang briefing ng mga competitors, ano mga dapat nilang gawin, sundin, para sila ay manalo sa kanilang labanan. At dumating na ang D-Day. Ito na ang araw ng mga labanan at kung saan nagkaroon ng opening ceremony. Panoorin niyo po ito.
O diba, opening ceremony pa lang talaga namang nakakapanindig balahibo. Talaga namang matutuwa ka at mapaproud ka being a Filipino that you are in their occasion. Na nandun tayo at kinawantawan natin ang ating bansa. Lumaban ang mga Pinoy sa iba't ibang kategorya. Nakakatuwa nito, siyempre bilang isa sa mga head ng association, ever since that UPCAB started, this is already the 29th year, never have judged. Hindi ako nag-judge dahil gusto kong makita nila ng lahat ng mga leaders all over Asia Pacific na hindi ako kumakampi si kanino. Manalo, matalo, okay lang. Basta lumalaban. But I'm glad to say, naganap na ang totoong tagumpay dahil ang mga Pilipino ay waging-wagi sa labanang ito. Ang unang-unang nanalo ng second runner-up sa men's category ay si Jason Isola. Ito si Jason, natutuwa ako kasi ito ay yung taong may baon-baon na swerte. That every competition that he goes, he's really winning. Lagi na nanalo. At forte na talaga ang men's category. Sumunod naman ay si Dexter Solero na kung saan second runner-up din siya sa bridal makeup category naman. Nakakatuwa dahil mga newcomer ito, mga batang-bata, ay pero lumalaban na. Marunong na sila makipag back-to-back sa mga winners. At sumunod ay si Grigor Almario na naging first runner-up in the men's hair color category. Nakakatuwa ang babata pero palaban-palaban. Pero ito naman, ang ating kaibigan na taga-Olongapo, si Jeffrey Rementilla, ay naging champion sa Ombre Eyebrow Competition. Nakakatuwa dahil sabi nga ng mga competitors doon, ang bilis na magtrabaho ni Jeffrey. Nagawa niya in 30 minutes yung trabaho niya, do ang time limit is 45 minutes. Ang sabi ng mga kalaban niya, yung ginawa doon na ombre eyebrow na ginawa ni Jeffrey, ay usually it will take like an hour and a half to 2. Pero natapos niya in 30 minutes. Pero ito ang isa sa pinakamaganda, si Carl Lewis, na kung saan nag-champion sa Ladies Cut and Color category. Palaban talaga si Carl. Ito ang ating pinagmamalaki, walang iba kundi si Kurt Corpus na kumbaga siya lang naman ang champion sa Dream Makeup Competition na kung tawagin dito sa atin ay Fantasy Makeup. At hindi lang yun, nag-first runner-up din siya sa Bridal Makeup Competition. Talaga namang panalong-panalo ang ating mga kasamang Pinoy. At nandiyan din si Tricia Marquez na kung saan naman nag-champion siya sa Creative Colorful Braiding category. Tuwan-tuwa ako sa kanya dahil ang mga kalaban niya ay napakarami. Mga Mongolian na ang gagaling magkulay ng buhok. As in, pag nakita mo yung trabaho ng mga Mongolians,
ng mga color, ay mamamangha ka. Pero si Trisha nag-champion dahil yung kanyang kategory ay tinatawag na Creative Colorful Braiding. Kaya kasamang braiding ang buhok. Yung mga kalaban niya walang ginawang mga braids. Pero si Trisha, tumalima siya sa mga alituntunin at nag-braid siya ng gusto. Kaya naman siya naging champion. Tapos, eto na, pinakamaganda pa. Nag-champion si Cedric Eleponga sa bridal makeup category. Naglaban ngayon, Pinoy sa Pinoy. Si Cedric sa bridal makeup category at si Kurt Corpus bilang champion ng Dream Makeup Competition. Yung dalawang kategory ngayon ang pinagpilian ng lahat ng hurado, ng lahat ng Asia Pacific region kung sino ang mag-overall champion. And luckily, si Cedric Eleponga ang naging overall champion. Nakakatuwa mga kababayan dahil imagine ninyo, ako si Mother Ricky, bit-bit ko ang aking mga anak-anakan papunta sa paglaban sa Taiwan at kalaban namin ng iba't ibang bansa. And I feel so proud being a Filipino na halos champion winner. Walang natalo kahit isa sa mga pambato natin. Lahat sila ay umuwing masaya, may mga trophy at ang gaganda. And sana ito ay isang malaking inspirasyon sa lahat ng mga young generation na hindi sapat na marunong na kayo, may shop na kayo, dapat ay matuto kayong lumaban at mag-excel. Kumbaga, dapat kayong mamutawi at kilalanin bilang the best of the best sa craft na pinasok mo. To all our Filipino competitors na lumaban sa 29th Asia Pacific region, my sincerest congratulations sa inyong lahat mga anak. Maraming salamat. Pinagmamalaki ko kayo sa bansang Pilipinas. Kayo talaga ang mga champion. Ano pang ginagawa nyo? Mag-share na, mag-like, mag-subscribe. Dito lamang sa Mother's Point of View.